Kim Paulandia, hindi naman talaga ako nagtataka. Eto na nga, si Kim Chiu ang nangibabaw sa online survey ng isang kapamilya platform na nagtatanong kung sino ang mas bagay sa sportswear sa pagitan ni Nadine Lustre. Sa mahigit 100 boto nakakuha si Kim ng mas malaking suporta mula sa mga netizen. Marami ang pumuri sa kanyang fresh look, natural charm at masiglang dating sa naturang outfit. Gayunpaman, may ilan ding nagpahayag ng pagtutol sa paghambing sa dalawang aktres dahil pareho naman umanong may sariling kagandahan at personalidad. Para sa iba, hindi na kinakailangang pagtabihin sa kompetisyon ang dalawang artista. Bakit naman hindi pwedeng pagtabihin? 'Di ba? Hindi, pero totoo naman. Pwede naman wag naman silang i-compare. Pwede naman silang pagtabihin pero wag natin sila i-compare kasi nga magkaiba naman sila. Si Nadine ay mas mature ang mga role at ang kanyang image. 'Di ba madalas nga siyang naka-sexy sa kanyang pose, at ito naman si Kimi ay very versatile. Very versatile to, from being sexy at fashionista and mga Gen Z din at mga millennials din ang kanyang mga damitan at ang kanyang fashion taste. 'Di ba kapag napapanood niyo ang kanyang noontime show, nakikita niyo iba't iba ang mga outfit ni Kim, at pagdating naman sa kanyang pagra-run o sa kanyang pagja-jogging, syempre kasama si Paolo at sa kanyang workout, ibang klase din naman si Kim. At napakaganda talaga ni Kim at napakaganda ng hubog ng katawan niya. As in, model type ang katawan ni Kim, at kahit anong idamit mo dito ay bagay na bagay sa kanya. Binibigyan ng justice ni Kim. Kasi yung proportion ng katawan ni Kim, yan, katulad na nakita nyo, di ba? Yung kanyang braso, yung hubog ng kanyang katawan, yung kanyang legs, proportion na proportion. Pati yung leeg, importante talaga ang leeg. At importante rin ang kanyang face value. Oh, di ba? Kaya kahit anong isuot, dumating na ating kaibigan. Ayan. At ang kanyang face value at hindi na magpapahuli. Pero pagdating sa sports, bagay na bagay yan kay Kim. Dahil alam naman nating athlete itong, hindi naman athlete in a way na yung enthusiasm niya sa pagpapaganda ng katawan, sa health and fitness ay hindi rin naman matatawaran. Kung ang balita ay Kim Chiu pinadapa si Nadine Lustre sa isang survey, mahalagang tingnan muna kung ano talaga ang survey at gaano ito kapanipaniwala. Sa mundo ng showbiz, maraming online polls at surveys na nakadepende sa dami ng boto ng fans, kaya hindi ito laging sukatan ng kabuuang kasikatan o talento ng isang artista. Ang masasabi ko rito ay pareho namang malalaking pangalan sina Kim Chiu at Nadine Lustre. Magkaiba sila ng lakas at audience. Si Kim ay matagal ng isa sa pinakasikat na artista sa telebisyon at noon-time shows, habang si Nadine naman ay kilala sa kanyang pagiging versatile actress at fashion icon. Pareho silang may matibay na fanbase at maraming tagumpay sa kanilang mga proyekto. Kung nanguna man si Kim sa survey, magandang indikasyon ito na malakas ang suporta ng kanyang mga tagahanga at mataas ang kanyang kasalukuyang visibility sa publiko. Ngunit hindi nito ibig sabihin na mas mababa na agad si Nadine. Sa katunayan, pareho silang kinikilala sa industriya at madalas na napagkukumpara dahil sa kanilang impluensya at tagumpay sa showbiz. Marami ring netizens ang naniniwalang hindi dapat gawing kompetisyon ang bawat survey dahil magkaiba ang achievements ng bawat artista. Sa mga online discussions, parehong madalas mabanggit sina Kim at Nadine bilang ilan sa mga pinaka-fashionable at pinakakilalang celebrity sa bansa. Sa huli, ang panalo sa survey ay magandang karangalan para kay Kim Chiu. Ngunit hindi nito nababawasan ang mga nagawa at impluensya ni Nadine Lustre. Mas maganda pa ring tingnan ang kanilang mga proyekto, talento at kontribusyon sa industriya kaysa sa simpleng ranking lamang sa isang survey. Kung totoo ngang nanguna si Kim Chiu kaysa kay Nadine Lustre sa isang survey, maituturing itong patunay na napakalakas pa rin ng suporta ng publiko kay Kim. Sa mga nakaraang taon, patuloy siyang naging visible sa telebisyon, endorsements, social media at iba't ibang proyekto. Kaya hindi nakapagtatakang mataas ang kanyang resulta sa mga ganitong survey. Gayunpaman,
Mahalagang tandaan na ang isang survey ay larawan lamang ng opinyon ng mga taong lumahok dito sa partikular na panahon. Hindi nito lubusang nasusukat ang kabuuang talento, impluensya o tagumpay ng isang artista. Maraming salik ang nakaaapekto sa resulta tulad ng fan engagement, kasalukuyang proyekto at dami ng taong nakilahok sa survey. Para sa mga tagahanga ni Kim, ito ay isang dahilan upang ipagdiwang ang patuloy niyang popularidad. Ipinapakita rin nito na nananatili siyang isa sa mga pinakaminamahal na personalidad sa Philippine entertainment industry. Samantala, hindi rin nito binabawasan ang mga nagawa ni Nadine na patuloy na kinikilala bilang isa sa mga pinakamahuhusay at pinaka-impluential na artista ng kanyang henerasyon. Sa aking pananaw, mas magandang tingnan ito bilang pagkilala sa lakas ng kasalukuyang suporta kay Kim kaysa bilang pagkatalo ni Nadine. Pareho silang may natatanging kontribusyon sa industriya at pareho silang may sariling marka sa puso ng kanilang mga tagahanga. Ang ganitong mga survey ay mas nagiging masaya kapag ginagamit bilang paraan ng pagpapakita ng suporta kaysa pagmulan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga fandom. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang artista ay hindi lamang ang pagiging numero 1 sa isang survey, kundi ang kakayahan niyang magbigay inspirasyon, magpasaya ng mga manonood at manatiling mahalaga sa industriya sa paglipas ng panahon. Sa aspetong iyon, kapwa matagumpay sina Kim Chiu at Nadine Luster. Oo, narito ang isang mas mahabang reaksyon tungkol sa balitang Kim Chiu pinadapa si Nadine Luster sa isang survey. Ang balitang ito ay tiyak na ikatutuwa ng maraming tagahanga ni Kim Chiu dahil ipinapakita nito na hanggang ngayon ay nananatili siyang isa sa mga pinakasikat at pinakamahal na artista sa bansa. Hindi madaling mapanatili ang kasikatan sa industriya ng showbiz dahil palaging may mga bagong artista at bagong trends na sumusulpot. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago sa industriya, napatunayan ni Kim na mayroon siyang matatag na koneksyon sa publiko at sa kanyang mga tagahanga. Kung susuriin, marami ring dahilan kung bakit malakas pa rin ang hatak ni Kim. Bukod sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula, kilala rin siya sa kanyang masayahing personalidad, pagiging palakaibigan at kakayahang makipag-ugnayan sa kanyang audience. Maraming tao ang nakaka-relate sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay, mula sa kanyang pagsisimula sa showbiz hanggang sa mga personal na pagsubok na kanyang nalampasan. Dahil dito, mas lalong tumitibay ang suporta ng kanyang mga tagahanga. Sa kabilang banda, hindi naman nangangahulugan na dahil nanguna si Kim sa survey ay nabawasan na ang halaga o kasikatan ni Nadine Lustre. Sa katunayan, si Nadine ay isa ring respetadong artista na may napakaraming tagumpay sa kanyang karera. Kilala siya sa kanyang husay sa pag-arte, kakaibang estilo, at pagiging inspirasyon sa maraming kabataan. May sarili siyang matatag na fanbase na patuloy na sumusuporta sa kanya sa bawat proyekto. Mahalaga ring tandaan na ang mga survey ay kadalasang nakabatay sa kasalukuyang interes ng publiko. Maaring sa panahong isinagawa ang survey ay mas aktibo ang fanbase ni Kim o mas marami siyang proyekto na pinag-usapan ng mga tao. Hindi ito nangangahulugan na permanente ng ganoon ang resulta. Sa showbiz, mabilis magbago ang takbo ng popularidad depende sa mga proyekto, exposure at interes ng publiko. Isa pang magandang punto rito ay ipinapakita ng resulta kung gaano kalakas ang impluensya ng fandom sa panahon ng social media. Kapag may survey, madalas na nagtutulungan ang mga fans upang suportahan ang kanilang iniidolo. Ito ang dahilan kung bakit nagiging napaka-competitive ng ilang online polls. Ngunit sa kabila nito, mas mahalaga pa rin ang respeto sa kapwa-artista at sa kanilang mga tagahanga. Bilang obserbasyon, ang ganitong mga balita ay nagpapakita na patuloy pa ring relevant si Kim Chiu sa industriya. Maraming artista ang sumikat ngunit hindi lahat ay nagtatagal sa tuktok. Ang kakayahan ni Kim na manatiling pinag-usapan at suportado ng publiko matapos ang maraming taon sa showbiz ay isang malaking achievement sa kanyang karera. Sa huli, ang resulta ng survey ay maaring maging dahilan ng kasiyahan para sa mga tagahanga ni Kim, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang maliitin ang ibang artista. Parehong may kontribusyon sina Kim Chiu at Nadine Lustre sa entertainment industry. Pareho silang may talento, sipag at dedikasyon sa kanilang trabaho. Ang pinakamagandang tingnan dito ay ang katotohanang patuloy silang nagbibigay ng inspirasyon at kasiyahan sa kanilang mga tagahanga.
Ang tunay na panalo rito ay hindi lamang kung sino ang nanguna sa survey, kundi ang katotohanang kapwa sila nananatiling mahalaga, maimpluwensya, at minamahal ng maraming Pilipino. Sa isang industriya na napakahirap panatilihin ang kasikatan, malaking tagumpay na para kina Kim at Nadine ang manatiling kabilang sa mga artistang patuloy na pinag-usapan at hinahangaan ng publiko. Marami pang maaaring maidagdag sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Nadine Lustre. Una, ipinapakita ng resulta ng survey na malakas pa rin ang recall at connection ni Kim sa masa. Isa siya sa mga artistang halos araw-araw ay napapanood sa telebisyon at madalas na laman ng social media discussions. Kapag ang isang artista ay nananatiling relevant sa loob ng maraming taon, nangangahulugan ito na may kakayahan siyang mag-adjust sa nagbabagong panlasa ng publiko. Pangalawa, mahalagang tingnan kung anong uri ng survey ang pinagbatayan ng balita. May mga survey na nakabase sa online voting, social media engagement, popularity, o public preference. Magkaiba ang kahulugan ng bawat isa. Kaya bago magbigay ng konklusyon, mahalagang malaman ang methodology ng survey upang mas maintindihan ang kahalagahan ng resulta. Pangatlo, ipinapakita rin ito kung gaano kalakas ang suporta ng fandom culture sa Pilipinas. Kapag may survey na kinasasangkutan ng mga sikat na artista, madalas na nagkakaisa ang mga tagahanga upang maipakita ang kanilang suporta. Sa kaso ni Kim, malinaw na aktibo at solid ang kanyang fanbase, kaya nakatutulong ito sa kanyang magandang performance sa mga ganitong botohan. Isa pang punto ay hindi dapat maging sukatan ng kabuuang tagumpay ng isang artista ang iisang survey lamang. Ang karera ay sinusukat din sa kalidad ng mga proyekto, mga natatanggap na parangal, endorsements, at pangmatagalang impluensya sa industriya. Sa aspetong ito, parehong may napatunayan sina Kim at Nadine sa kani-kanilang larangan. Maari ring tingnan ang resulta bilang patunay na napakalakas ng interes ng publiko sa mga babaeng artista na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na entertainment. Sa halip nito ng pansin sa kung sino ang talo o panalo. Mas magandang pahalagahan ang kanilang mga kontribusyon sa industriya at ang inspirasyong na ibibigay nila sa kanilang mga tagahanga. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lamang tungkol sa pag-angat ni Kim Chiu sa isang survey. Isa rin itong paalala kung gaano kahalaga ang suporta ng publiko, ang pagiging consistent sa trabaho at ang kakayahang manatiling relevant sa isang industriya na mabilis magbago. Anuman ang resulta ng survey, kapwa na nanatiling malalaking pangalan sina Kim Chiu at Nadine Lustre sa mundo ng Philippine entertainment.